Siya at si Shirley ang nag-aasikaso ng lahat ng mga bisita ng lola niya. Laking pasalamat talaga at andon ang kaibigan. Ayaw niya kasing mapagod ng lola sa espesyal na araw na ito. Halos lahat yata na nasa bayan ay present dahil nabalitaan na nga ang mga ito na umuwi siya. Sa liit ng lugar nila, halos magkakakilala lang ang lahat ng mga tao sa kanila. Kahit walang tigil siya sa pag-aasikaso, di naman siya nakaramdam ng pagod. Lalo't nakikita niya pa na masayang-masayang lola niya. May mga pagkakataon na parang hinihingal ito kahit walang ginagawa. Nantanongin niyang anak ni Aling Meding kung bakit gano'n lola niya. Sinabi lang nitong sinusumpong daw to ng hika na siyang pinagtataka niya dahil di naman hikain ng lola niya. Dahil umaga pa lang, dumagsa ng mga tao sa kanila at maaga rin nagsiuwian ng mga iyon. Konting bisita na lang naiwan na mag-alas 5 ng hapon. Nasa kusina siya nang tawagin ni Tina, isa sa mga kababata niya. Clara, may bisitang lola mo. Ang gwapo-gwapo. Kinikilig na sambit pa nito. Napatigil siya sa paghuhugas ng mga pinggan at naintrigang lumabas papunta ng sala nila. Iniisip niya na baka isa na naman sa mga customers ng lola niya. Hindi siguro to nasabihan na hindi tatanggap ng customer ng araw na iyon. Nakita niyang pinagkakaguluhan na mga naiwang bisita ang bagong dating. Mas lalo tuloy siyang na-curious. Isa-isa nag-alisan sa harap ng bisita ang mga iyon nang dumating siya. Biglang parang ayaw niyang kumilos sa mga paa niya na makita kung sinong lalaking nakaupo sa sala katabi ng lola niya. Adrian? Halos ayaw pang lumabas ang pangalan nito sa bibig niya. Sunod-sunod ang pagtahip ng dibdib niya nang tumitig lang din ito sa kanya. Pilit niyang inaaninag ang ekspresyon sa mukha nito pero wala. Ang tanging senyales ang tunay na nararamdaman nito ay ang pagtagi sa mga bagang ng binata habang blangkong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung siya ba yung tinutukoy mong boss mo sa Maynila. Hindi ba't sabi mo nagtatrabaho ka sa apo ng paboritong kliyente ko, si Mrs. De Luca? Siya pala yung kasabay ng lola niyang pumunta rito nung kaluluwas mo pa lang ng Maynila. Nakangiting sabi pa ng matanda. Naparunok si Clara. Humihingi ng pangunawa ang matanda niyang nakatitig sa binata. Gusto niya itong hilain para magpaliwanag. Ayaw niya may maglaro kung anong-anong ideya sa isipan nito. Alam niya ang maaari nitong isipin dahil sa natuklasan nito na anak siya ng manghuhulang kinokonsulta ng lola nito. Ang manghuhulang nagpayo na dapat siyang pakasalan nito o ni Giancarlo. Yes po, she is my employee. Walang gatol na sabi ni Adrian. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Oh, bakit di ka kumikilos dyan, apo? Pakainin mo ng boss mo. Utos ng lola niya. Ako na po ang kukuha na makakain la. Pagbobolontaryo ni Alicia. Nakita niyang pag-aalala sa mukha nito. It's okay, I'm not hungry. Napadaan lang ako kasi may kamag-anak din akong pinuntahan sa bayan. Pinapunta na ako ng lola ko para hatiin po kayo ng kaarawan ninyo po. Here's our birthday gift for you. Bumaling pa si Adrian sa lola niya. Ay, salamat iho, nag-abala ka pa. Masayang sabi ng matanda nang kunin ang inapot na regalo ng binata. Ang alam niya walang kamag-anak ang mga to sa lugar nila. Alibay lang ba iyon ni Adrian? Sorpresa ba sana nito sa kanyang pagpunta doon para magpakilala na sana sa lola niya bilang boyfriend niya? Kumain po muna kayo kahit konti. Pinilit niya ang sariling magsalita pa. Ang mga bisita nila ay nag-uusap na rin tungkol kay Adrian kahit nasa harap pa rin ng mga itong binata. Puro paghanga at papuri ang narinig niya sa mga ito na sinusuklian naman ni Adrian na matipid ng ngiti. Alam niya, may nakatagong damdamin sa likod ng mga ting iyon na kinakabaniyang talaga. Samahan mo lang siya sa kusina, Clara. Mas makakakain ng maayos ang boss mo doon. Suhestyon ni Alicia. Dama kasi nito ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Adrian dahil ito lang may alam ng tungkol sa kanila. Sure, maikling sagot ni Adrian. Nagpaalam muna ito saglit sa lola niya at ng mga bisita bago lumapit sa kanya. Adrian? Mahinang sabi niya nung nasa harapan na niya ito. Adrian, lead the way, Claire. Na malamig ang boses na tugon nito sa kanya na siya lang din naman ang nakakarinig. Huminga pa siya ng malalim. Bago tumalikod para pumunta ng kusina, alam niyang nakasunod to sa kanya kahit di nagsasalita. Kukuha lang ako ng plato. Ako na maglalagay ng mga pagkain sa plato mo. Ano bang gusto mong kainin? Pinilit niya maging normal ang boses nang humarap na siya rito. I am not here to eat. I'm waiting for your explanation. Bakit di mo man lang nabanggit na apo ka na manghuhulang pinupuntahan ng lola?
I just remember now. Kaya pala familiar ang mukha mo nung makita kita sa office. You were that kid on a bicycle. Was it just a coincidence, Claire? Nasuot mo ang eksaktong damit na nilarawan ng lola mo na magiging dahilan ng swerte sa pamilya namin? Come to think of it, we were already lucky before ka pang dumating sa buhay namin. Bakit kailangan pang ipayo ng lola mo na kailangan ka namin talaga? Funny, she also advised Lola to let one of us marry you. Tumawa pa ito ng mapakla pagkasabi noon. Adrian, mali ang iniisip mo. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula sa paliwanag niya. You were aiming for Giancarlo. Then ibinaling mong atensyon mo sa akin nung di ka nagtagumpay na mapansin ng kapatid ko? Ang goal mo masilo kahit sino man sa amin as long as mapalitan ang apelido mo ng De Luca. Naalala ko biglang huli mong sinabi sa akin nang pumunta kami rito. Hindi ba't sinabi mo magiging Mrs. De Luca ka? By hook or by crook? I could still remember the determination on your face when you said that. Patuloy nito at parang hindi siya narinig. I will explain everything. Pagbalik ko ng Maynila. Ang dami kong gustong sabihin pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Parang may iyak ng sabi ni Clara. Gusto niya sanang hawakan ang kamay ng binata pero natatakot siya sa coldness na nakikita niya sa mga mata nito. I won't tell anything to Lola. Ayoko siyang bigyan ng sama ng loob but I would suggest na ikaw na ang magsabi sa lola mo na tigilan ang panloloko sa amin. Gaya na nauna natin pinag-usapan, you'll be the one to make sure na hindi na kami pipilit ng lola namin ang paniniwala niya sa hula. Ikaw ba may pakalanan lahat at dinamay mo lang kawawang matanda? I can't believe you will stoop down to this level, chair. I did not even see any sign na you're a... Umiling-iling lamang ito at hindi na dinagtungan pa ang sinabi. Gold digger? Mukhang pera? Hindi naman talaga ako ganon, Adrian. Alam ko sinasabi na ng puso mong hindi ako ganong klase ng babae. Nasasaktan siya sa mga paratang nito sa kanya, pero ininawa niya rin din ang reaksyon nito. Kasalanan naman talaga niya ang lahat. Guilty siya na siyang pasimulan ng mga iyon at idinamay pa niya ang lola niya, pero hindi dahil gusto niyang umangat ang buhay nila. Maybe I just know you that well. Magkano bang kailangan mo to have a fresh start? Gusto ko magalit, Claire. In fact, galit na galit ako ngayon, pero walang magagawa ang galit ko. Kung kailangan mo talaga ng pera kaya mo nagawa to, then just tell me. I'm willing to help you for the sake of the wonderful times we had. Pero kung ginawa mo pala ito, para maging parte ng pamilya namin, because sawa ka na sa simpleng buhay then, I cannot help you with that anymore. Alam mo bang pumunta ako dito kahit tambak ang schedule ko bukas, because I thought that we had was real? Maybe it would be best if you stayed being that mysterious woman. Hindi na nga napigilan ni Clara ang luha sa mga mata niya. Alam niya may gustong ipahiwatig sa Adrian. Handa itong bayaran siya kahit magkano para umalis siya sa buhay ng pamilya nito. Hindi ako susuko, Adrian. Gagawin kong lahat para mapaliwanag sa'yo. Promise, sa pagbabalik ko, itatama ko lang lahat ng hinala mo. Hindi ko lang magawa ngayon dahil hindi ito ang tamang lugar at panahon. Pinatatag niya ang kalooban niya at kahit nasasaktan siya sa mga salitang ibinabato nito sa kanya. I will go now, Claire. I don't have anything more to say. Tumaliko na to sa kanya. Gusto niya sanang sundan ng binata pero tigmak na mga luhang mukha niya. Dumiretso siya sa loob ng kwarto niya at doon umiyak ng umiyak. Hahayaan niya muna ang binata habang iniisip pa niya ang tamang salita para mabuksan ang isipan nito. Damanan niya kasing mahal na siya nito at yun ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya kahit nga parang pinagtaboy na siya ni Adrian sa buhay nito. Napagdesisyon na niyang bumalik ng Maynila agad, bukas, kahit may ilang araw pa siyang naiwan sa vacation leave niya. Kailangan nilang mag-usap ni Adrian. Sa kabilang banda, naghilamos siya ng mukha at saka napagpasyahan na lumabas ng kwarto. Alam niyang magtataka ang lola niya kapag di na siya lumabas muli. Kinatok siya kay Nina Alicia at pinasabi na lang niya na ito munang gumawa ng dahilan sa lola niya. Mabuti na lang di na nangulit pa si Alicia at hinayaan na muna siya. Mga kalahating oras yata siya nagkulong sa kwarto at walang ginawa kundi umiyak. Inayos ang salamin sa mata para mapagtakpan ang pamumugto ng mga mata. Paglabas siya ng mga magulang na lang ni Alicia at ilang kamag-anak nilang naiwan. Bakit umalis agad ang boss mo? Agad pang tanong ng lola niya. Babalik pa po kasi siya ng Maynila at gagawin na siya masyado sa daan. Yun ang naisip niyang palusot at iniiwasang mapatingin sa mga mata na matanda. Ganun ba? Alam niyang dito kumbinsido sa sagot niya pero hindi na rin nagtanong pa. Ibinuhos niyang atensyon sa pagliligpit ng mga kalat at paghuhugas sa mga pinggan.
Iniiwasan niya munang isipin si Adrian at baka mapahagulho lamang siyang bigla. Si Alicia na tumutulong sa kanya hindi rin umimik pero pinapakiramdaman lamang siya. Gusto mo bang dito ulit ako matulog ngayon? Tanong ni Alicia nang tapos na silang sa lahat ng mga gawain. Ang lola niya kanina pa niya pinapahinga sa kwarto nito. Gusto ko lang muna mapag-isa. Salamat sa pag-aalala. Isa pa, luluwas na ako ng Maynila bukas. Kailangan ko iusin yung sa amin ni Adrian. Malungkot nang umiti ang kaibigan niya, tsaka hinawakan ng dalawa niyang kamay. Basta, kung kailangan mo ko, tawagan mo ko agad, okay? Tumango lang siya at saka niyakap ang kaibigan. Pagkaalis ng lahat, nakahapong pumasok na siya ng kwarto. Di nagtagal kumatok ang lola niya at pumasok. Akala ko natutulog na po kayo. Agad na tumayo siya at sinilubong ito. Para naman ako makakatulog kung iniisip kita. May problema ka ba sa boss mo? Nakaupo na silang pareho sa kama niya bago siya sumagot. May tatapusin lang pala akong trabaho kasi hinahabol namin yung deadline la. Gusto ko pa sana magstay muna rito pero babalik na po ako bukas ng Maynila. Hayaan ninyo at babawi po talaga ako sa inyo. Hindi niya sinabi ang totoo sa lola niya dahil baka sisihin pa dito ang sarili sa mga nangyari. Mabuti na lamang at never pa niyang nabanggit dito ang tungkol sa kanila ni Adrian. Ang tayong alam lang nito ay nagiging close siya sa isa sa mga apo ni Mrs. De Luca dahil na rin sa kwento ng lola ni Adrian. Naiintindihan ko, apo. Gusto ko nga yung maayos ang kalagayan mo dahil tumatanda ka na. Hindi ako mag-aalala kung sakaling mang mawala ako sa mundo. Napahumindig na napatingin siya sa mukha ng matanda. Huwag nga po kayo magsalita ng ganyan, la. Hindi ka pa mawawala dahil ang lusog-lusog ninyo. Makikita niyo pa magiging apo ninyo sa tuhod. Saway niya sa matanda. Pipilitin ko, apo. Iniba na niyang topic dahil ayaw niyang pinapangunahan ng pag-uusap nila. Masaya ka po ba sa birthday ninyo? O maliwalas agad ang mukha nito sa tanong na iyon. Walang katumbas sa sayang nararamdaman ko dahil nandito ka, apo. Niyakap siya nito na napakahigpit. Kaya't sinuklaan niya rin ito ng higpit ng yakap. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang lumuwas ng Maynila. Ayaw niyang patagalin ang di nila pagkakaunawaan ni Adrian. Dumiretso muna siya sa bahay ng mga ito para iwan ang mga gamit niya bago siya pumunta ng office. Pinunta niya ang office si Adrian pero wala doon ang binata, kaya sa office si Giancarlo na lamang siya pumunta. Kumatok muna siya at hinintay ang sumagot si Giancarlo bago pumasok. I thought you will be back on Wednesday. What are you doing here? Gulat at tanong ni Giancarlo nang iangat nito ang tingin. Okay na po. Alam ko kasi ang busy si si Sir Adrian this week, so bumalik na ako agad. Nasa na po pala siya? Don't worry, Clara. Ayaw ni Adrian i-pressure kang bumalik agad, kaya't kinuha niya muna si Brianna para tulungan siya. Brianna? Oh, she's a good friend, and she offered her services since may alam naman siya sa advertising business. So you can enjoy your vacation leave and forget about the work for the meantime. Napatango-tango na lang siya at sabay parang wala sa sarili nagpaalam. Sakto namang nakita niya si Adrian na papunta sa direksyon niya at may isang magandang babae na nakahawak sa braso ng binata. Yan ba yung Brianna? Anong klaseng services kaya nitong inialok nito sa binata? Good morning, sir. Napilitang bati niya na makaharap ng dalawa. Good morning, Miss Ibarra. You're still on leave, so why are you here? Napakalamig ng pakikitungo ni Adrian sa kanya. Babalik po sana kasi ako sa trabaho at ikakansel ako na muna yung bakasyon ko. Alright, pero bukas ka na pumasok ulit. So for now, umuwi ka na muna at magpahinga or you can go to the mall. If you want, you can consult a fortune teller kung ano ang mga dapat mong gawin. Hindi nito inaalis ang malamig na mga tingin sa kanya. Bigla, tumawang babaeng kasama nito. You are still funny, Adrian. So asa na yung papareview mo sa akin? Bumaling si Adrian sa babae at ginitian to ng matamis. By the way, this is Brianna. Siya muna mag-a-assist sa akin sa The Finest Corporation Project. Brianna, Miss Smith Clara Ibarra, one of my employees here. Para napipilitan lang napakilala sa kanila ni Adrian. Oh, hi! Yan lang ang nasabi ng nakangiting babae sa kanya. Matimit na umiti siya sa babae at yumuko ng bahagya bilang sagot. Nandyan ba si Giancarlo? Yes po. Maikling sagot ni Clara kay Adrian. If you'll excuse us, Miss Ibarra, sabi pa ng binata at saka dumaan sa tabi niya, kasabay si Brianna.
Tumabi pa nga siya ng konti para padaanin ang dalawa. Mamaya na lang kakausapin si Adrian kapag nasa bahay niya. Ayaw niyang disturbahin ito sa tambak nitong trabaho. Ihintay niyang binata na mag-usap sila ng masinsinan at maging okay naging ulit sila. Pinapalakas niya ang loob niya at inaalis sa isip ang anumang pangit na iniisip tungkol dito at sa babaeng kasama nito ngayon. Siya si Clara at hindi siya basta-bastang sumusuko. Pilit niyang sinisiksik yun sa utak niya para wag siyang umiyak at magmukmok lamang. Siyang babaeng gumagawa lagi ng paraan para makuha mga gusto niyang maabot. Hawak na niya ang puso ni Adrian at hindi niya yun bibitawan kahit palibutan pa ito ng libo-libong magagandang babae. Hindi nga ba tumigil na ito sa pagbibilang ng hinaharap na babae nung sa kanya ay naibinali ng binata ang atensyon nito? Ibig sabihin nun seryoso to sa kanya. Ngumiti siya sa naisip. Uuwi muna siya at magpapahinga gaya nga ng nasabi nito. Iisipin niyang mabuti ang mga salitang sasabihin sa binata para maliwanagan ito. Sa kabilang banda, kanina pa niya hinihintay si Adrian. Di siya umuwi agad sa bahay ng mga ito. Bagkos ay ginugol niya ang oras sa mall. 6:00 na ng gabi na maisipan niyang umuwi. Kapag gabi kasi hindi sila laging sabay mag-dinner sa bahay ng mga De Luca dahil lagi ang inuunay kumain si Mrs. De Luca para makapagpahinga na maaga. Si Giancarlo naman lagi may dinner meeting sa mga clients ng kumpanya. Si Adrian lang laging kasabay niyang kumakain ng dinner, lalo't sila lang ang magiging magkasama sa trabaho. Nakaidlip na siya't lahat pero wala pa rin si Adrian. Bumaba kasi siya na magising na mag-9 ng gabi, pero ang sabi ng katulong na napagtanungan niya hindi pa raw dumating si Adrian. Nang tignan niya ang oras ulit malapit na mag-11. Lumabas siya ng kwarto at sakto naman nakasalubong niya si Giancarlo na baka kakauwi lang at papunta na sana ng kwarto nito. Ang sabi ng katulong, hindi ka pa raw kumakain. Yun agad ang salubong na tanong sa kanya ni Giancarlo. Kumain na kasi ako sa labas si Adrian pala? Hindi niya naipigilang itanong dito. Yeah. Sa bahay niya pala siya umuwi habang ginagawa ang project para sa The Finest kasi nandun yung mga gamit niya. Binibisita pa rin naman Lola almost everyday. Ganun ba? Nagulat siya sa sinabi ni Giancarlo. Hindi niya kasi inaasahan iyon. Ginawa ba ni Adrian para iwasan siya ng tuluyan? Gusto mo ba ng kasabay kumain sa baba? Baka gutom ka na ulit. Alok na Giancarlo. Busog pa ako. Salamat. Nakangiting tanggi niya. Alright. Papasok na ako ng kwarto ko. Good night, Clara. Good night. Pinilit niya uling ngumiti dito kahit gulong-gulong utak niya sa nangyayari sa kanila ni Adrian. Sinubukan niyang tawagan ng phone ni Adrian pero hindi niya ito makontak. Ilang beses pa siya tumawag pero na mag-ring iyon ay hindi naman ito sinasagot. Naiiyak na talaga siya pero pinatatag pa rin niya ang loob. Pasado 12:00 na ng gabi na maisipan ni Clara na sinubukang ipikit ang mga mata at itabi na lang ang phone nang bigla iyang tumunog. Mabilis na bumangon siya tinignan ko sinang tumatawag. Si Adrian. Sabi na nga ba niya dito makakatiis? Adrian. Masayang sagot niya sa tawag nito. What seems to be the problem? Kanina ka pa palang tumatawag. Natigilan siya ng parang bagot at pagod ang boses itong narinig sa kabilang linya. Hindi ka na pala umuwi dito sa bahay ng lola mo. Yun na lang munang binanggit niya dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin din dito. Yeah. Sinabi ba sa'yo ni Giancarlo? Yun lang ba ang itinawag mo? Base sa boses ito'y parang ready nitong ibaba ang phone kung wala rin naman siya importanteng sasabihin. Gusto ko sanang mag-usap tayo ng tungkol sa atin, Adrian. Nilakasan niyang loob nang sabihin niya iyon. Narinig niyang buntong hininga nito bago sumagot. As long as sabihin mong lola mo na tigilan ng lola ko, then I don't think may dapat pa tayong pag-usapan. I will keep your secret between us at di ko sasabihin kahit kay Giancarlo. Gusto kong pag-usapan ng tungkol sa atin. Adrian, can you come here? I just finished the video and I want to hear your thoughts about it. Narinig niya ang boses ng babae sa kabilang linya. Okay, Brie. I'll be there with you within a moment. Boses pa ni Adrian sa tingin niya, si Brianna ang kausap nito. Wala ka na bang kailangan, Miss Ibarra? I'll hang up now. Okay. Parang sinundot-sundot ang puso niya. At halos ayaw pang lumabas sa salitang iyon sa bibig niya. Binaba na nga ni Adrian ang phone at agad naman nang hindi na nagpaalam pa. Hindi niya pinigilan ang sariling umiyak. Hindi niya kayang malamig na treatment nito sa kanya.
Alam niya, may kasalanan talaga. Siya at tanda naman siyang humingi ng tawad sa binata. Gusto rin niyang ituwid ang iniisip nito sa kanya na gusto niya lang guminhawang buhay kaya tinahabol niya magkapatid. Suminghot-singhot pa si Clara na mapagpa siyang tumigil na sa pag-iyak. Hahayaan niya muna ito't kapag humupa ng galit ito sa kanya at magiging ready na itong makinig ay sa kanya susubukan na kausapin ito ng masinsinan. Tinawagan niya si Alicia at dito niya ibinuhos ang sama ng loob niya. Mataman namang nakikinig ang kaibigan sa kanya. Sinabi nitong luluwas to na Maynila bukas para samahan siya dahil alam nitong di pa rin naman siya babalik pa sa office. Nagpasalamat siya sa kaibigan nang magpaalam na rin to. Sinundo pa niya sa terminal ng kaibigan kinabukasan. Mabilis niyakap siya ni Alicia nang makababa na ito ng bus. Nako naman talaga tong kaibigan ko. Wag muna natin pag-usapan yung Adrian mo. Maglakwatsa tayo, okay? Gusto mo ba tumagay? Inakbayan na siya nito para pumara sila ng masasakyan. As if naman talagang umiinom ka. Nako tara at mag-inuman tayo habang maaga pa. Pagkahamon pa nito. Manood na lahat tayo ng sine pagkatapos natin kumain. Suggestion pa ni Clara. Mabuti pa nga at gutom na rin ako. Pumunta sila sa mall at kumain muna at saka pumili ng papanoorin sa sinehan. Napili nilang manood ng horror. Wala isa man sa kanilang bumanggit kay Adrian. Hindi niya rin naman maintindihan ang pinapanood. Dahil si Adrian pa rin na nasa utak niya. Si Alicia kumakapit na sa braso niya dahil sa pinanonood nila. Narinig pa niya ang ingay ng mga tao sa romansinehan dahil sa mga nakakatakot na eksena. Siya na may blankong tingin sa screen habang umaagos ang luha sa mga mata. Hindi niya namamalayan humihigbi na pala siya. Bigla, napabaling ang tingin ni Alicia sa kanya kahit madilim doon. Clara wala naman nakakaiyak sa palabas. Patuloy lang siya sa paghigpit, tinakip ng dalawang kamay sa mukha. Nako, kailangan talaga nating ituloy ang inuman natin mamaya. Pabulong na sabi pa ni Alicia at saka siya kinabig palapit dito para mapahiga ang ulo niya sa balikat ng babae habang hinahagod ang likod niya. Kukutusan ko na talaga yung si Adrian. Kunwari inis pang sabi nito. Pagkalabas sila ng sinihan, alam niyang mugtong-mugtong mga mata kaya't panay lang ang yuko niya. Magtataka kasi tiyak ang mga tao kung bakit umiiyak siya. Gayong horror naman ang pinapanood nilang palabas. Inaya ulit siyang kumain ni Alicia para raw mag-inuman sila pagkatapos. Naghanap to ng KTV na nagbubukas na ng hapon. Sumakay ulit siya ng taxi papunta roon. Kumuha sila ng isang room tsaka umorder ng isang bucket ng beer at pulutan. Agad kumuha si Clara ng isang bote at nilagok iyon. Hinayaan na lang din siya ni Alicia. Nagsimula na rin tong kumanta habang sinusubukan lumagok ng beer. Nakita niyang hindi maipintang mukha ng kaibigan pero itinuloy pa rin ito ang pag-inom. Maya-maya lang pareho na nga silang nagtatawanan. Paubos na ang laman ng bucket kaya't umorder ulit sila. Ang iingay na nilang dalawa at parehong pulang-pula na ang mga mukha. Mag-aalas 10 pa lang ng gabi pero lasing na silang pareho. Tinawagan niya ang pinsan ni Alicia na lalaki para sunduin sila habang nakapag-isip siya ng matino. Baka kasi kusan sila pupulutin ni Alicia sa sobrang kalasingan. Ano ang gagawin ni Clara? Ngayong nalaman na ni Adrian ang katotohanan. May pag-asa pa ba magkaayos sila? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.